Magandang oras mga ka-TH. Medyo maiba naman tayo ngayon. Ito'y isang video bilang babala ito sa ating mga ka-TH na mahilig sa ginto, sa ating mga kababayan. Merong bagong modus ngayon ng pambudol-budol. Ito yun, ibang klaseng pambubudol ngayon. Kasi hindi na sinasabi na Yamashita Treasures. Sinasabi na galing sa kanilang mina ang mga ginto na ito at mabilis yung klase ng kanilang swapping ng ginto galing sa tunay at papunta sa papalitan nila ito ng mga peke. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng UNTV, atin panuurin. Well, accordingly, mas cheaper and maganda rin ang kanilang gold standard. Huli sa ikinasang entrapment operation ng Cybercrime Commercial Fraud Unit ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang dalawang lalaking suspect sa Pasay City. Nagsimula ang operasyon matapos magsumbong ang dalawang dayuhang negosyante na umano'y nabiktima ng pagbebenta sa kanila ng mga peking gold disc. Nakilala lamang ng mga biktima ang mga suspect sa pamamagitan ng social media. Initially, meron nag-endorse sa kanila and then through online, nagkaroon ng mga ads sila doon about the gold bars and this. Then they ordered for this item. Then nagkaroon sila ng initial result ng transaction. Mas mababa umano ang presyo at dekalidad ang ipinakitang gold disc ng mga suspect. Dahil dito, nahikayat ang dalawang dayuhang negosyante na kapwa na sa international trading ng precious metals na makipagtransaksyon sa kanila. Ayon sa investigasyon, nasa 6 na milyong piso ang halaga ng 3 kilo ng ginto na inalok ng mga suspect. Mas mababa kumpara sa kasalukuyang presyo ng ginto na umaabot sa mahigit 8,000 pesos kada gramo. Upang makumbinsi ang mga biktima, nagdrill pa ang mga suspect ng gold disc sa kanilang harapan upang makakuha ng sample ng dust gold. Ngunit sa proseso, pinalitan umano nila ang mga sample ng totoong ginto bago ito ipasuri. Dahilan upang makumbinsi ang mga biktima at ituloy ang transaksyon. Nang ipasuri ng mga biktima ang kanilang nabiling gold disc, doon nila nadiskubring peke ang mga ito. Dahil dito, humingi sila ng tulong sa PNP-ACG na agad nagsagawa ng entrapment operation para sa ikalawang transaksyon. So, ang testing kasi nila merong sa harapan mo, ipipresent nila yung gold, then merong yung drilling ng item para makita yung powderized gold. So, but meron na silang naka-ready na for switching na yung totoong gold ang ipaprocess sa testing. Yung powderized gold na i-process nila. So, initially, nakita natin yung sa actual entrapment operations, 6 million ang halaga ng nitong gold disc ang usapan nila. Ipinasuri din ng PNP sa Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pamamagitan ng Mines and Geoscience Bureau o MGB ang mga nakumpiskang gold disc at kinumpirmang peke ang mga ito. Nagpaalala ang PNP-ACG sa publiko na maging maingat at mapanuri, lalo na sa mga nakikilala online na nagbebenta ng ginto. Pinayuhan din ang publiko na makipagtransaksyon lamang sa mga lehitimong nagbebenta ng ginto na otorisado ng pamahalaan. Alright, so palaging tandaan yung mga bagong modus ngayon mga ka-TH dahil sa hindi na Yamashita gold bars yung sinasabi nila na kunwari nahukay nila sa bundok, nakuha sa mga kuweba. Ngayon ay parang legit na sila na gold miner dahil yung kanilang binibenta ay mga tinunaw nila na galing mismo sa mina. So parang naniwala naman yung mga edukadong mga gold buyers. Kaya yun tuloy, kahit gold buyers ay nadali. Kasi yung tinesting na unang parang tinunaw na ginto ay totoo talaga yun, parang namuhunan sila. Kasi may alam din sa sa pagkilatis ng mga buyer. Pero naisahan pa rin sila doon na sa pag-swapping. Dalawa kasi yan na identical na ginto. Yung isa
ay totoo, yung isa naman ay peke. Alright, so anong masasabi nyo dito? Paki-comment na lang sa ating comment section, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, at sa aking avid followers, maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.